At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Mabilis na kumalat sa social media ang mga post na nag-aangking may mahalagang impormasyon tungkol kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kabilang ang mga spekulasyong umano'y may kaugnayan sa kanyang pag-alis ng bansa. Gayunman hanggang sa ngayon ay wala pang opisyal na kumpirmasyon na sumusuporta sa mga naturing pahayag. Ayon sa mga taga-subaybay ng balita, mahalagang ihiwalay ang mga viral na usap-usapan sa mga impormasyong nagmumula sa mapagkakatiwalaang sanggunian. Ang mga aligasyon na walang sapat na ebidensya ay hindi dapat ituring na katotohanan hanggat hindi ito napapatunayan. Samantala, inaasahan ng anumang opisyal na pahayag mula sa Malacanang o pang kinauukulang ahensya upang linawin ang mga kumakalat na ulat. Patuloy ring minomonitor ng mga mamamayan ang mga bagong impormasyon at beripikadong detalye kaugnay ng issue. Pinapayuhan ng publiko na maging mapanuri sa mga nakikitang balita online at umiwas sa pagpapakalat ng hindi kumpirmadong impormasyon. Manatiling nakatutok sa mga lehitimong news outlet para sa mga susunod na updates at opisyal na anunsyo. At yan nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ang isang campaign, paulanin mo ng medalya, yung ganun ba? Para pahimuran sa mga sundalo, at the same time, para makita ng mga kababayan natin na sulit, may mga valor. O siya, para, so, nung sa akin na inaano ko na ma-assign na ako, maging ako ni FBR eh. Kinausap ako din ng isang upper class, si Ren Pasqua. Sumalangit na rin. Ren Pasqua, number 1 ng 82, no? Si Ren Pasqua. Renoir M. Pasqua. Honor Committee Chairman. Okay. Close kami nun eh. Tapos nun, si Sir Ren, classmate ko sa MBA, AIM, Asian Institute of Management. Classmate ko. Tapos na schoolmate ko pa sa Mapua. Honor committee mate ko pa. So, nung mag-graduate na kami, defense na lang ng thesis, 1992. Biglang presidente si Ramos. Magpe-presidente, Mayo yun, Mayo. Tama, kinakumpanya na si Ramos nun. And then, biglang tinawagan ako, sinabihan ako, bago kami mag-graduate, tinanong na ako, gusto ko daw ba maging AD-Camp ni Ramos? Kasama ko raw si Cadet Kuy, 81, Baron, first captain ng 81, si Kuy. Yung mga kasama ni Bato yan eh, si Kuy. Yung dangerous drugs sa board ba yun? Katalino sa Landaman, Kuy, class 81, Baron, snappy yun, napaka-snappy nun. Hindi makapatay ng, wala kang makikitang depekto. Kaya General Kuy yun eh, no? Tapos, inimbitahan ako. Meron pa isa eh. Daming Eddie Ramos eh. Pero anyway, ang natatanda ko yung dalawa, kinausap ako, sabi na, if I want to be the AD-Camp, ang pinaka-primary na natatandaan ko si Renoir Pasqua. Yun yung number 1 na 82 para maging AD-Camp ni Ramos. Imagine, magiging AD-Camp ka ng isang presidente, no? Maganda yun sa karir mo eh. Pero at that time, I was thinking, wag na lang. Pwede pa akong bumalik sa Ranger Regiment. Na-disbanded kasi yung Ranger Regiment ng 1992. So, binabalik nila. Lagi naman gano'n Ranger Regiment. Disband, ibabalik. Disband. Kasi talagang ang Ranger Regiment naman, yung mga Scout Ranger, hindi mo pwedeng tanggalin talaga. It is a striking unit na maneuver unit. It's a maneuver force, no? Na the more you employ the
the Scout Rangers na small units, no, pa isa-isang team o isang section, dapat ganun lang. Light. Parang ano yan eh, dapat yan parang SEAL team, Delta Force, mga ganun. O US Rangers, no. Light lang. Dapat nga ang ano dyan, maging organization, 5-5 lang o 4. Okay na yung 5, parang 5 fingers, no. Yan, 5 fingers. 5. Kasi yung 7 marami. 5 is good enough. Equip them, kompleto, basta may demolitionist ka, may sniper ka. Yun na. Tapos pwede kang bumira. Kasi pagka marami, masyadong maingay. Masyadong maraming bakas. Ipin mo, yung 4 na tao, 5 tao, dumaan sa isang lugar, yun lang ang tapak. No? Pero yung 100, idaan mo doon. Oy, hukay na yung dinaanan. Oy, maraming dumaan dito yung ganon. Pero yung konti lang. Kaya nga dapat yung mga ganyan special units, ang employment is small unit tactics. SFGF, maalala ko, SFGF, yung ano natin yung Commander Tom yung sabi ko yung usapan natin yung special operations natin, coordinate na lang sa ibang commanders ba. Sabi mo kay deputy, kailangan nun, special ops, special ops. Huwag nyo naman isipin na merong kakatayin. Special ops. Kung sama ng pakinggan, special operations, no? Para may itumba. SFGF, SK, butya na. SFGF, SK, Brigade, butya, hanip. Sundalong Kanin Brigade. Make it sound na harmless. Make it sound na friendly, no? Wala mangyayari diyan. Sundalong Kanin yan. Sundalong Kanin Brigade. Nanto ko. Sa magandang yung pala gusto ko mag-organize tayo ng parang special operations, yung SFGF, na in all regions. Walang gagawin kundi mag-neutralize ng mga essential targets ng mga, kunyari, mga dayuhan na magiging kalaban natin. Pabagsakin nyo lahat ng opisyal. Isang salitaan lang ba? Lahat yan, sabay-sabay. Patay lahat ng kernel, patay lahat ng lahat ng ano ba yung mga padadala nila dito? Mga general. No. Pag-gising nila, patay lahat ng opisyal. Do it nationwide. No? Meron dapat tayong ganun pala. No? Special Sundalong Kanin Brigade. Okay, no? Sundalong Kanin, maganda yon para kung kinakailangan talaga may liquidity tayo. Para talagang pagka naalangan tayo, sinakop tayo. Hindi tayo basta-basta Kasi ang ahas naman delikado yan dahil sa may ulo. No? Pagka yung ulo, nanunuklaw Matulin. Patay ka na, lasong ka na. Kaya kailangan, wise ka rin. Wise din tayo, SFGF dapat kailangan yung natin, meron tayo talagang striker na may multi-purpose striker. Pagka nag-meeting tayo, sabihin ko sa inyo, yung the concept, what I have in mind. Sabihin ko, pagka wala pa naman wala pa naman gere. wala pa naman lumulusob sa atin Madali lang yan. Paano yung mga veterano naman tayo. Pero kung may mga bata, turuan natin paano. So, ang ahas kasi pagka pinutol may ulo, wala na, lupay-pay na yung ahas. Hindi na mapanganib. Kailangan yung ulo ang makuha mo, yung ahas. Huwag kayo nag-isip ng masama, baka iniisip nyo. Iniisip nyo, mga politiko,
Hindi pinag-aksaya ng oras yung mga politiko na yan. Kayo nang bahala dyan sa mga politiko. Mga buhaya, kayo nang bahala dyan. Kayang-kaya ng taong bayan yan. Matakot man yan lahat, mga politiko. Ang iniisip ko yung mga dayuhan na i-liquidate natin. Pagka sinakop tayo talaga, umabot tayo sa punto na yun. Kasi armed forces natin, 30 days lang daw eh. Dapat 30 days. Support, ang ng mandato ninyo, defend the Filipino people wala naman sinabi sa Constitution, defend the Filipino people, good for 30 days. Pagka nagkabakbakan patay ihipin natin, 30 days, patay na tayo, wala na. So, doon papasok ang SFGF, Tsaka yung FGF, Yan, doon papasok. Kung ano yung natitira sa FGF, iba, kanya-kanya ng grupo, yung mga FF. Sa Mindanao, walang problem Malakas ang doon, mga tropa. Tsaka may MNLF, may MILF. Walang, malakas ang doon. Tsaka may collaboration. Kaya, pagkaya nag-iwalay, wala tayong magagawa. Mag-iwalay yan. Sinong lulusob sa Mindanao? Pag sinabi ng Mindanao, putang ninyo, hiwalay na kami sa inyo, gago kayo. Alam ko ng AFP, lusob sa Mindanao? Ay, nako. Yung iba nga sa AFP, mapupunta sa Mindanao Ay, nako. Kaya ayusin nyo kasi yung gobyerno natin. Wala, lasog-lasog tayo. I think the greatest fear of the administration is separation of Mindanao. Secession of Visayas and Mindanao. That's the greatest fear. Aanin mo meron kang kaharian na tinatawag mong Republika ng Pilipinas, may Luzon, Visayas, Mindanao. Wala rin namang saysay kasi hiwalay yung Visayas at Mindanao. Yun yung takot na takot kayo. Alam kong takot na takot kayo sa secession ng Mindanao kasi mababago yung yung kamada kasi yung resources nandoon. Wala naman masyadong resources sa Luzon na yan yung sinakop ng Kastila, Amerika, Hapon. So kinalbo na nga lahat yan Wala na. Konti na lang makuha mo dyan kung meron man. Pero yung Mindanao, never touch ba? Kasi doon yun, lumaban yung mga Muslim brothers natin. So takot sila sa mga Kris, sa pugot ulo, mga ganun. So ang natin dyan, may daga. May daga. Saan ba ang kutsilyo? May spin. Yun, i-spinning ko. Baka magpakita sa akin. Walang balanse ang dyan, takot lang nila kumalas ang Mindanao. At saka may iwasan yung gera, may iwasan yung patayan Ngayon, kung tignan natin kung hanggang saan tayo mapupunta nito. Bahala ang langit, dasal nyo na lang. Doon tayo kay Sundalong Kanin. Yun yung kwentuhan namin na bakit naging Sundalong Kanin niya, laging nasa kusina yan. Actually, yan yung hindi mo masahan sa bakbakan, kaya ang pinaka-primary function, magluto ka na lang ng pagkain ng kampo ng sundalo. Kaya nabansa ka Sundalong Kanin. Magaling ka lang sa kain. Pero duwag ka, hindi ka masahan. Yun yung doon. So, punta tayo doon sa Police Patola. Police Patola naman, insulto rin naman yun pagka tinawag ang Police Patola. I'm trying to think, bakit naging Police Patola? I can only surmise na imbis na baril ang dala, laging batuta ba? Yung batuta. Yung parang dangling dito sa side niya is yung batuta niya. So parang patola, parang ganun, nakasabit. Tumakbo. Okay.
So, ang ano doon, ah, ang, ang, ano, lagi siyang ano, hindi siya lalaban, hindi nga baril ang dala eh, patola. Sulbato tsaka ano, yung sulbato at tsaka ano tawag doon, batuta. No? So parang, alam nga naman sundalong upo, pulis sa upo, ano, pulis sa upo. Hindi tinamaan, mataas yung aim ko. Ay, sayang. Okay, taas. ang ang ano doon, hindi talaga lalaban eh, mga ganon. Takbo rin eh. Dagan man, sasabihin nung sa Bisaya, dagan. Ang isa pa naman yung ano natin eh, yung agent, Agent Pulgas. So pa nadidinig ko yun eh, Agent Kuto, Agent Pulgas. Ayan, nakita nyo sa ano yun eh, sa Senado. Yung agent, nung nasa NICA kami, may mga nakakasama rin kami na ano eh, na mga ka-operate. Nag-operate pa kami noon eh, ng mga NBI. Putragis, talo pa kami sa, grabe, may mga best pa nun eh. May mga best pa sila, Kevlar, may mga Kevlar, may mahaba, ang kakanta ng mga gamit nila eh. Kami naman pinauna. Meron kaming objective nun eh, sa Quezon City. Kami pinauna eh. Kasama namin police, mista ako, kasama namin, tsaka isang class 80, no? Class 80, tsaka yung mista ako. Si Boy Banyo, snappy yun. Magaling si Boy Banyo. May Major General yata yan eh. Dapat nga, yun yung mag-chief PNP sa amin eh. Kundi kaya si Villacorte. Unahan sila doon eh. Kaso nga, minala sila, supposed to be, sa 82 si Magalong eh. Pero dahil sa sinama siya, dahil doon sa Board of Inquiry, di ba, report, yung sa 44, ang naging chief PNP na noon, yung si Marquez, yung classmate niya. Okay, tapos noon, supposed to be, nakatutok na yung class 83. Ang dami na gustong maging chief PNP sa class 83. Biglang presidente si Digong. Biglang naging chief of staff naging chief of police si Bato. So, 86, 83 ang nakatutok. Kaya, that explains, 4 ang naging 4-star na chief PNP sa 86, class 86. No? Agbayalde, Cascolan, sin pa ba isa? Si Bato. Ano pa isa eh? Sorry na ano na naman ako, senior moment na naman ako. So, supposed to be 83 sana, 84, 85, 86, no? Tinalunan lahat, si Bato na pwesto. Nag-ano pa kami noon ni Bato noon eh. Kasi sabi niya, tapos na raw mukhang tapos yung karir nila doon sa Board of Inquiry. Sabi ko, hindi, maniwala ka dyan. Basta tama yung ginawa nyo. Yung, I did not sa honor system, Yung honorable yung gagawin nyo. Kung may kinalaman ng presidente dyan, ituro ninyo na may lapses ang presidente, may mali. Kasi it should be, yung inquiry should bring out the truth kung bakit namatay sa 44. Hindi naman dapat namatay sa 44. Tapos kamusta si General Magalong, ay matino si Sir. O talaga matino. Classmate ni Magalong si Pascua, class 82, number 1 nila. Magalong was magna cum laude. No, sa number 2, number 3 ganun. Number 2 yata. Meron pa Melad ba? So panay sila matataas ang no. Well anyway, so matino si Magalong, kaya nga ang noon, he will lose his
chance to become chief PNP. Tapos sila Bato, ang sinasabi, tapos yung karir nila. Maniwala ka doon, matapos yung karir nyo, basta tama yung ginawa nyo. Yun yung ano doon. Anyway, taga Davao ka, di ba? Oh, magiging presidente naman si Digong eh. Oh, di, malay mo, isang ihip na ngangin, bigla ka maging chief PNP. Ay, ganun nga nangyari. Biglang naging chief PNP, naging senator pa. Ngayon nahabol. Tapos kinakaya ni Trililing. Ay, nako. Alam niyo yung yung ibang maninira. Sinasabi tumakbo si Bato, duwag. No, hindi duwag si Bato. Hindi duwag, matapang yan si Bato. Pusong mamon, pero dumaan yan sa nahinog yan sa pakikidigma eh. Kitang-kita mo naman eh. Well, kunyari, yung musang niya, yung kanyang pagka-ranger niya naka-manicure na ngayon. enjoying na kasi siya senator na of the republic. Okay lang yun. Pero pagka labanan yan, meron niya ibuga. Hindi yan sundalong kanin, hindi yan pulis patola. No? May babat-bat yan. Bato chooses to remain predictable sa iba. Pero actually, hindi yun yung totoo. Kasi si Bato, masamang magalit yung mga ganyang klase. Basta para mga pusong mamon, masamang magalit. I know the type. Masamang magalit. Tapos, yung mga agent Kuto o agent Pulgas, alam niyo yung Pulgas, basta pag may nadaan na aso, kapit kagad eh. Kaya Pulgas Pulgas o Kuto, kapit kagad, sip-sip na sip-sip. Yan, may mga ganong agent Pulgas. Doon sa NBI, kahit hindi talagang NBI, agent lang daw, sumabit eh. Kaya tarantado itong bansa natin na ito. Meron kang sundalong kanin, meron kang pulis patola, ang daming matatapang, pero pagkakita mong bakbakan na, patayan na. Yun nung nag-challenge na si Aplaske, umaantras na umaantras na NBI eh. Natoko ako. Kung titignan nyo yung mga kababayan, kung titignan nyo kasi yung actions, no? Kikita mo yung ang marami kasi ganun eh, yung ini-interview, di ba, yung NBI. Maraming ganun, pero umaantras na. Umaantras eh. Gagawa kayo ng isang bagay, hindi pala kayo solid. Hindi pala buo loob nyo. Tatraidorin nyo, dadaan kayo sa likod, dadaan kayo, magdi-drill kayo, ang lakas-lakas ng drill. Tapos kung ano nung ngayon yung sinasabi nyo, i-secure nyo yung building, etc. Paano i-secure yung building? Marami kayong panay mga salita na contradicting eh. Yung una, walang NBI, bigla nagkaroon. Nung mayroong mga video lumabas, ayan, may NBI na. Parang mga saling pusang NBI. Mga agent kuno, mga agent Pulgas. Excuse me Tapos bigla ngayon ang ano ninyo, paano na yan? Sa totoo lang ang nakita ko, marami talagang nagtatapang-tapangan. Maraming tatapang-tapangan. Siya plus ka, matapang. Yun yung sa akin, matapang. Yun yung mga kailangan mong mga commander. Tapos kayo sa good commander. Yun ang akin, Ako lang yan. Aplaska is a good commander because he knows how to decide. Yun. There was a threat. In-assess niya. Wala kang oras para ma-verify. May pumapasok.
delikado yung mga senador, etc. Warning shot muna siya. Ang galing ng ano. Stability under, under pressure. Eh, yung mga iba sa atin, masisiraan si Aplaska, gago, etc. Trigger happy, no? He's a good commander. Magaling siya. Napasok ba yung Senado? Hindi. Buti nga, ganun lang ang resulta eh. Kung sa iba yan eh, baka patay lahat yun nandun sa labas eh. No? Kasi nung nalaman nila, nandyan eh. So, mag-react sila. Tapos kung titignan niya yung video, no? Nandun, no time to set up